Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Nakampok Rame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami, ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Adrian Deao. At ako naman po si Patrolwoman Fe Octaviano, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. ₱4 milyong halaga ng shabu nasabat sa Konsolasyon, Cebu. Top 1 most wanted person municipal level, arestado sa Apayao. At mahigit ₱1 milyong halaga ng puslit na sigarilyo nasakote sa isang checkpoint operation sa Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Natin na ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ng mga otoridad ang tinaguriang top 1 most wanted person dahil sa kasong panggagahasa sa Barangay Bagbag, Angat, Bulacan. Ang pagkakaaresto sa sospek ay simbolo ng patupad ng kapulisan sa kanilang pangakong protektahan ang mamamayan at itaguyod ang hustisya. Ibabalita yan ni Patrolwoman Cristalyn Javier. Arestado ng mga otoridad ang tinaguriang top 1 municipal most wanted person sa kasong rape sa Barangay Binagbag, Angat, Bulacan. Kinilala ni Police Captain Jason M. Viola, hepe ng Angat Municipal Police Station, ang suspect na si alias Imao, 22 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Binagbag, Angat, Bulacan. Naaresto ang suspect bandang alas 12:30 ng hapon ng mga tauhan ng operating unit ng Angat MPS sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Teresa Genevieve N. Co., presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 17, Malolos City, Bulacan, para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa pagsasagawa ng mga operasyon at inisyatiba bilang bahagi ng kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at upang mapanatili ang kayusan sa buong lalawigan. Mula dito sa Camp General Alejo S. Santos, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalyn Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Naharap sa patong-patong na kaso ang tinaguriang top 1 most wanted person municipal level matapos hainan ng warrant of arrest sa Barangay Sakwil Corner, Apayao. Ang kabuuan ng report mula kay Patrolwoman Jesly Sabado. Arestado ng kapulisan ng Apayao ang top 1 most wanted person municipal level dahil sa kasong qualified rape, acts of lasciviousness
at sexual assault sa isinagawang operasyon kamakailan sa Barangay Sakpil, Corner, Apayao. Naging matagumpay ang operasyon sa pangunguna ng 2nd Apayao Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Corner Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 14, Regional Mobile Force Battalion 15, 5th Maneuver Company, Apayao Provincial Intelligence Unit at Apayao Provincial Investigation and Detective Management Unit. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng presiding judge ng Regional Trial Court Branch 26 sa Luna, Apayao, kaugnay ng nasabing mga kaso na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Corner MPS ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon bago i-turn over sa kinaukulang korte. Mula dito sa probinsya ng Apayao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Tunghayin naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Napasakamay na ng mga kapulisan ng isang suspect matapos mahulihan ng 1 milyong pisong halaga ng shabu sa ikinasang bypass operation sa Iloilo City. Ipinapakita ng operasyon ang seryosong kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga, alinsunod sa direktiba ng PNP at ng pamahalaan. Patrolwoman Lynette Sablon sa balita. Arestado ang isang bagong tukoy na high-value individual drug personality sa matagumpay na isinagawang bypass operation ng Iloilo Police Provincial Office nito lamang kadalawa ng Agosto taong kasalukuyan sa Barangay Poblacion, South Oton, Iloilo. Kinilala ang suspect na si alias Bong, 46 na taong gulang, lalaki, walang trabaho, may live-in partner at residente na Barangay 8, Tigbawan, Iloilo. Sa operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang humigit kumulang 75 gramo na inihinalang shabu na may standard drug price na tinatayang 510,000 pesos. Pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit ng IPPO sa pamumuno ni Police Major Daji de Lima ang operasyon. Ayon sa PDEU, halos 4 na buwang verifikasyon at investigasyon ang isinagawa bago isakatuparan ang entrapment operation. Nagugat ang operasyon mula sa sumbong ng mga concerned citizens sa Oton ukol sa iligal na aktibidad ni alias Bong. Lumabas sa intelligence report na umano'y kinukuha ng suspect ang supply ng droga mula sa Manila at ibinabagsak ito sa Oton at Karatig Bayan. Kasalukuyang nakakulong si alias Bong sa kustudiya ng Oton Municipal Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng dedikasyon at walang humpay na serbisyo ng PNP sa pagtatanggol sa kapayapaan at kaligtasan ng bawat Pilipino, isang hakbang tungo sa isang lipunang ligtas at walang droga. Mula rito sa Western Visayas, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Sablon. Samantala, mahigit 4 na milyong pisong halaga ng inihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isang anti-illegal drugs operation sa Consolacion, Cebu. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga sa reyon. Patrolwoman Judith Nicanor sa report. Kulungan ang bagsak ng high-value individual na suspect matapos mahulihan ng higit 4 na milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation ng kapulisan ng Konsolasyon sa Sitio Lawis, Barangay Hugan, Konsolasyon, Cebu nito lamang nakaraan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Yunel B. Avergonzado, Acting Chief of Police ng Konsolasyon Municipal Police Station, bandang alas 3 ng hapon nang maaresto ng kapulisan ang high-value individual na suspect na si alias Pangloy, 43 anyos na residente ng Barangay Hubay, Liloan, Cebu. Nakumpiska mula sa suspect ang 26 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 600 gramo at standard drug price na 4,080,000 pesos, bypass money at sling bag. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng Konsolasyon MPS ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
First and foremost, I would like to thank the community for their invaluable support that led to the successful arrest of one of drug personalities in our AOR. Your cooperation is the key in our continued fight against illegal drugs. To those who are still involved in illegal drug trade, stop your illegal activities now before the law catches up with you. Together, we build a safer and drug-free community. Thank you. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pinagsanib puwersa ng Konsolasyon MPS, PIUC-PPO, PNP-DEG SOU-7 at PIDEA ROA-7. Ang kapulisan ay patuloy sa pagsusulong ng mga programa ng pamahalaan upang matuldukan ang problema sa iligal na droga at magkaroon ng maunlad na bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, na Philippine Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Ticano, alagad na batas na nataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Isa na namang most wanted sa bayan ng Pastrana, Leyte ang nadakip sa ikinisang operasyon ng Leyte Police Provincial Office. Ang suspect ay kabilang sa top 3 municipal most wanted person ng nasabing bayan at nahuli sa Barangay Bahay, Pastrana, Leyte. Narito ang ulat ni Patrolwoman Camberley Flores. Takas sa mga autoridad ang nakatalagang top 3 municipal most wanted person na may kasong sexual assault matapos mahuli sa Barangay Bahay, Pastrana, Leyte. Bandang alas 12:20 ng hapon nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Pastrana Municipal Police Station kasama ang Leyte Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong sexual assault sa ilalim ng Article 266-A kaugnay sa Section 5B ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na mainirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Pastrana MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pagkakahuli sa akusado ay resulta ng masigasig na operasyon ng ating kapulisan upang masugpo ang kriminalidad sa ating bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Matagumpay na naisagawa ang isang lecture awareness program sa Zamboanga City na layuning magbigay kaalaman at paalala sa publiko hinggil sa iba't ibang isyung panlipunan at seguridad. Ang programa ay dinaluhan ng mga miyembro ng komunidad at iba't ibang sektor ng lipunan. Ang awareness program ay epektibong paraan upang maipaliwanag ang mga isyong panlipunan at seguridad na kadalasang nagiging sanhi ng krimen at nagbibigay ito ng preventive approach kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng sapat na kaalaman upang maiwasan ang pagiging biktima o sangkot sa krimen. Narito ang ulat ni Patrolwoman Luis Marie Conde. Lahukan ng mga guro at estudyante ng Caldwell Adventist Academy ang isang matagumpay na lecture awareness program katuwang ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 9 at NAPOLCOM 9 sa pangunguna ni Attorney Pablito M. Abad Jr., Director ng NAPOLCOM 9 at Attorney Alexis C. De Lima, Assistant Regional Director ng NAPOLCOM 9 nito lamang ika-1 ng Agosto taong kasalukuyan. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang mga mahahalagang paksa na may layuning paigtingin ang kaalaman ng kabataan gaya ng anti-criminality, anti-bullying, Safe Spaces Act, Illegal Drug Awareness at Stress Management. Ang mga ito ay naglalayong bigyang kapangyarihan ang mga mag-aaral upang makagawa ng matatalino at responsableng desisyon para sa mas ligtas at maayos na kapaligiran sa paaralan at komunidad. Lubos ang pasasalamat ng RPCDU 9 sa pamunuan ng Caldwell Adventist Academy sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ang mahalagang advokasiyang ito. Sa patuloy na pagtutulungan ng kapulisan at mga institusyong pang-edukasyon, sama-sama nating isinusulong ang kultura ng kaligtasan, respeto at mental wellness para sa kabataan at sa buong sambayanan. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Isang newly identified drug suspect ang naaresto
Sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon, nasamsa mula sa sospek ang hinihinalang ilegal na droga at iba pang ebidensya. Ang buong detalye ng balita mula kay Patroluman Danessa Berdos. Arestado ang isang newly identified drug suspect sa sinagawang joint buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Soy Soy, 21 taong gulang, lalaki, isang laborer at residente ng Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba bandang alas 6 ng gabi ay nagresulta sa pagkakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 69,360 pesos, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Matagumpay na naaresto ng mga kapulisan ang tinaguriang street-level individual matapos ang ikinasang buy-bust operation sa Davao del Norte. Narito ang report mula kay Patrolwoman Queenie Babes Arindain. Arestado isang individual sa patunay kinasang drug buy-bust operation sa Barangay Madaom, Tagum City, Davao del Norte. Nito lamang ikadalawa ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Frederick Diles, officer in charge ng Tagum City Police Station, ang suspect na si alias Mar, 31 taong gulang, isang vendor na pawang residente ng nasabing lugar at tinaguri ang street-level individual sa nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Diles, naresto ang suspect sa kipagtulungan ng mga personahe ng Tagum City Police Station, First Davao Norte Provincial Mobile Force Company at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 11. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Diles, na-recover mula sa suspect ang isang pakete ni hinalang shabu at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ang suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ng Regional Director Police Brigadier General Joseph R. Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Arindain. At para sa ating huling balita, nasabat ng mga taon ng Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo mula sa 2 sospek matapos maharang sa isang checkpoint sa lugar. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Maricris Algabre. Nasabat ng mga operatiba ng Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station ang 1.3 milyong piso halaga ng puslit na sigarilyo habang arestado naman ang 2 individual sa sinagawang checkpoint operation sa bahagi ng poblasyon Dalikan, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-31 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, hepe ng Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station, 2 sospek ang sakay ng minivan na naharang sa checkpoint. Kinilala ang mga ito sa mga alias na Rods, 38 anyos mula Zamboanga City at alias Rico, 29 anyos mula Santa Cruz, Davao del Sur. Nasamsam mula sa mga sospek ang kabuuang 35 master cases ng Canol Menthol at Green Hill brand menthol at 87 rims ng Green Hill brand menthol na pinaniniwala ang mga puslit na sigarilyo na nagkakahalagang 1,345,690 pesos.
Ang mga nakumpiskang kontrabando ay isusumiti sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon habang inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa mga suspect. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Dato din Sinsuat PNP laban sa smuggling at iba pang illegal na aktibidad upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ay inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pangunguna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan ng sa ating mga mamamayan na huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako, si Patrolman Adrian Deao. At ako naman si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.